Magandang araw po muli, Sir Wilbert at Yasmin. Salamat po sa opportunity na binagalot niyo po sa amin para maging pagpapala po sa ating live streaming. Salamat din po Sir Archie, Pastor Regine at sa technical team sa patuloy na pagpapaganda niyo po ng ating live streaming. Ganoon na rin po sa aking si Babes, sa mga anak, sa Win Family. Salamat sa patuloy na pagsuporta at sa lahat po ng tumatangkilik sa ating ginagawang pag-aaral. So today, ay hayaan niyo po na ipagpatuloy ko ang aking po nasimulang tinuturo po o sineshare sa inyo na pamagat o may pamagat na initial evidences of living under God's kingdom. Ano po, sapagkat napaka-importante nito in connection po do sa tinuran ng ating po leader that 2023 is the year of kingdom manifestation. Medyo pauspongin yung lingkod. Ano? So, ito po ay mga bahagi na kung saan ay mga nakita ko na kailangan po na magmanifesto po sa atin ito. Okay, partikular, yung po mga ebidensya na tayo po talaga ay pinaghaharian o namumuhay sa ilalim po ng kingdom ng Lord. Sabi nga po doon sa pangunahing pinag-aralan natin ay ano ba yung kingdom talaga or definition ng kingdom. Ang kingdom po is a country or nation governed by a king. Kaya sinabi po ni Paul, you are no longer aliens and foreigners to God, but His very own family, kay citizens of God's country, mga kapatid. So, kingdom is also a governing influence of a king over a territory, impacting it with his personal will, his purpose, and his intent, producing a community of citizens reflecting the culture and lifestyle of the king. Kaya kung mapupunan nyo po, ang Biblia ay punong-puno ng mga prinsipyo ng kaharian. Kalimitan po ang gusto mangyari ng Panginoon. In order for His kingdom na ma-experience po natin, ang paghahari niya na maranasan po natin, gusto niya laging yung kalooban niya mangyari, yung layunin niya ating gawin, yung intensyon niya ang patuloy po na ating sundin. Hanggang dumating sa estado ng ating pambuhay na makikita sa atin yung pong kultura niya at yung pong kanyang lifestyle. Kapatid, sabi rin po ni Pastor Wilbert, we will never be able to live in kingdom dimension if we will not develop kingdom mentality. This kingdom mentality is the result of immersing ourselves in accurate kingdom teaching. Kaya kung mapunan ninyo, patuloy, yung ginagawang pagtuturo sa atin ni Pastor Wilbert about God's kingdom. In order for us na talaga magkaroon ng change the way we think. Yung thinking natin, yung settings natin na very democratic ay mapalitan ng kingdom principles. Sa madaling salita, yung kingdom settings. Ulitin ko po sa inyo, Sabi ni John Bevere, imposible raw kasi na maunawaan natin yung kingdom principles, yung Biblia, and having democratic mindset. Sabi mo nga, kaya nga po, hindi ganun kabilis talaga na pagharian ng Panginoon ang ating mga buhay. Gawa po ng ating mga settings. Kaya ang Panginoon, pagkatapos po ng kanyang testing sa devil, Matthew 4:17, kung hindi ako nagkakamali, yung agad yung kanyang sinabi, pagpasok niya sa ministry, ang tinuran niya po agad is repent, for the kingdom of God is at hand. Kasi nga, without changing the way we think, therefore, yung mga ebidensya na tayo ay pinaghaharian na o nabubuhay na sa paghahari o kaharian ng Panginoon, ay nahihirapan pong makita sa atin. So ito po yung una natin pinag-aralan. Okay, initial evidences, transformation, new life,
Unification, one body. Authorization, power. So, ngayon po, kung di ako nagkakamali, part 7 na po ito. 7 beses na ng ating pong serye. So, nandito pa rin tayo, no? Sa authorization. Close and open parenthesis, power. Nung nakaraan, napag-aralan natin, the power of authority, under po nung authorization. Sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan, kailangan natin masigurado that we are being authorized by the author for us to become authentic. Ano po, for our power, magamit natin legally. Kasi, kung wala po yung pinagsasubmitan, illegitimate power yung ating ginagamit. At hindi po ito maglalas. Ano po, kasi prinsipyo ng kaharian yun eh. Kalimitan, nauuwi po sa self-destruction. Yung mga walang authority na tinuturing o pinagsasubmitan. Doon sa power of authority, bigyan ko na lang tayo ng kaunting nakaraan. Sabi ni Dr. Miles Monroe, when we are under authority, we have the confidence we did not create. So, yun po yun. Yun ang kapangyarihan ng authority. Pagka may authority ka, meron kang kumpiyansa na hindi sa iyo talaga galing. Galing doon sa pagsasubmit mo. Doon sa authority na pinagsasubmitan mo. Mga kapatid. 2 types of authority. Atin din po napag-aralan. Tapos din natin nung nakaraan. Ano po? Yung una, personal authority, born to. Sinilang ka, meron ka na yan. It is our legal area of domain, established by the manufacturer or our creator, our God, for which He has designed and equipped you to perform. Ano pa yon? It is our natural area of giftings. Kaya ang bawat isa sa atin, nilikha ni Lord, to have dominion in our area of giftings. Kasi nilikha tayo, meron tayong personal authority. Ito tinatawag. We are born to. Okay? So, yun po yung ating pinag-aralan. Ang pangalawa doon, divine authority. Na yun po, ang ibig sabihin ng divine authority, submit to. Submit to. Kaya sa ilalim po nito, nakalagay, every gifts need authority to function legally. Yan. Binabanggit ko sa inyo kanina. Kung wala po tayong pinagsasubmitan, illegitimate power yung ating gagamitin. At ayaw po natin yan. Kasi nga, soon, mga kapatid, magiging pataas ang pride mo. Kasi you did it your way. And therefore, yun, uti-uting magkakaroon ka ng mga karanasan dahil nagkakaroon na ng self-destruction sa iyong buhay. Okay? Mga sinabi ko noong nakaraan, sabi ko sa inyo, na ang very purpose kung bakit meron tayong divine authority, para meron pong mag-home ng ating karakter. Alam nyo, nag-start ako kay Pastor Wilbert. Marami akong nakakausap ng mga matured pastor. Sa atin din pong network. At pag sinishare ko yung aking mga experiences, ang binabanggit nila sa akin is, Pastor, pinoform nila yung karakter mo. Totoo naman. Dahil uti-uti nga, habang ako po ay tumatagal dito sa network, at the same time, tumatanda ka rin, doon ko po nakita yung mga bagay na hindi ko nakikita noon. Ganun pala pagka nakakaedad ka na, no? May mga bagay na bahagi ng iyong paglago na soon, marirealize mo na hindi siya ganun ka-accurate or somehow mga dinaanan mo for you to see yung development ng growth mo sa iyong mga napag-aaralan. Mga kapatid, so sabi nga po ni Dr. Miles again, we cannot give authority you are not under. We are not under. Okay.
Kaya ang Panginoong Jesus, nung nasunod niya, yung authority niya, si God the Father, okay, in fact, kung ano yung protocol ng kanyang God the Father, nag-submit siya ron, at natiyak niya na lahat ng kanyang ginawa ay pinagagawa lang nung authority yung pinagsasubmitan niya. Kaya, kung mapupunan ninyo, sa last part ng Book of Matthew, sabi niya, lahat ng authority binigay na sa akin. Kaya ngayon, nakapagbibigay din siya ng authority. Kaya yun. Kung sino man leader, o kahit sino ka man, na hindi ka under, o wala kang authority na pinagsasubmitan. Therefore, hindi mo kaya mag-empower ng iba. Okay? Kasi we cannot give what we don't have. Kung ikaw mismo hindi nagsasubmit sa authority, therefore, mahihirapan ka rin na empower mo yung iba ng mga nasasakupan mo. Kaya mapunan niyo maraming Christian na walang epekto doon sa mga kanyang sinesyaran o sa kanyang mga kasamaan sa trabaho, sa kanyang pamilya, kasi nga hindi nagte-take effect, hindi niyo sinusunod yung protocol ng kaharian, which is, kailangan ng bawat isa yung tinatawag nating divine authority. Kailangan natin ng pagsasubmitan. Kaya nga nabanggit natin noong nakaraan, kaya ang sabi doon, submit to, hindi obey to. Kasi pwede ka nag-o-obey, pero hindi nagsasubmit. Pero, we cannot submit without obeying. We can obey without submitting, but we cannot submit without obeying. Kaya submission ang hinihingi sa atin. Okay? Doon pinag-aralan din natin, somehow. Authority versus power. Authority is right, permission, release, responsibility. It is also the legal rights to use power. So nakita nyo? It is our legal rights to use power. Yes, we are all powerful because we are all after the image and likeness of our Lord, of our God. But mga kapatid, tandaan ninyo, siya may protocol nito. We need someone. We need somebody. Tao po na pagsasubmitan. Kaya nga, lagi kong inuulit sa inyo, yung ating natutunan sa ating leader, vital parts ng ating buhay. Yung paghahanap ng tamang tao, tamang authority ng ating buhay. Okay? Na-experience ko yan. Kaya na-share ko sa inyo ng mga nakaraan. Sobra akong sincere. Gusto ko talaga magbago. Pero yung 4 years ang tinagal ko. 2 years assistant ng isang pastor na kaibigan ko. 2 years na pagkatiwalaan ako maging tagapanguna ng Wakat. Pero bababa. Kasi hindi ko natutuklasan pa yung taong itinakda ng Panginoon na magiging authority ng aking buhay na pagsasubmitan ko. At nung natagpuan ko yon, that was 9 years ago. Month of September. Kaya nga sa September, 10 years na ako sa kanya eh. Grabe. Yung progression ng aking experience. Kaya nga sineshare ko sa inyo ito. Doon ko naranasan yung totoong transformation. Doon ko naranasan yung kaisahan ng iglesia. Kasi dilema ng bawat churches yan. How to unite. In fact, narinig din natin, tinuro ng ating leader, pinakamahabang prayer ng ating Panginoong Jesucristo, John chapter 17, is the unification ng kanyang mga lingkod. Sabi ko nga, yun din talaga yung cry out ko noon. At ako, I believe, every pastor, yun ang cry out nila. Just like Paul, sabi ni Paul, make my joy complete. The completeness ng joy ng isang pastor, kapag ka po katulad niya na mag-isip yung kanya pong mga leaders, particular yung kanyang nire-raise na sons and daughters. So, yun talaga ang kaaluan na namin. So, yun, naranasan ko yun. And then, even yung authority, mararanasan nyo rin yan. Because, yun nga po, ang authority is right, permission, release, responsibility, the legal rights to use
power. Ano yung power? Di ba? Ability. Nilikha ka ni Lord after His own image and likeness. Therefore, grabing abilidad na meron tayo. Energy, force, enablement. Kaya lang, without someone, without yung authority yung tinakda ng Panginoon sa buhay natin, walang empowerment. Yes, we are able. Kaya lang, mga kapatid, problema, are you authorized? Okay? Are we? Do we have the permission to do that? Yun yun. Talaga bang binigyan ka ng responsibility doon sa particular area na yon? Kaya nga pagka meron kang authority pinagpapasakupan, meron kang legal power, ano mangyayari mga kapatid? Doon mo makikita yung napakaganda ng resulta, na experience mo, paghahari ng Diyos sa buhay mo. Truth. Okay? Even our Lord Jesus Christ knew the necessity of authority in our lives and ministry for us to function legally. Leading on, even our Lord Jesus Christ knew the necessity of authority in our lives and ministry for us to function legally. Alam niyo mga kapatid, pag hindi natin nakita itong kahalagahan ito, magmamalfunction tayo. Illegal yung power na gamit mo. Soon, self-destruction will come. Okay? Kasi whether you like it or not, nababiolate mo yung protocol. Nababiolate mo yung prinsipyo ng kaharian. Nababiolate mo yung batas ng Diyos. At alam nyo ba, every violation of law brings destruction. O let's say, disorder muna. O siyempre, sooner, yun ang worst part, distraction. Lahat ng distraction, galing po yung disorder, okay, nagaling din sa pagsawata natin sa batas at prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Okay? So, tingnan po natin ito, ano? Pakita na natin yung ating absolute example. Katulad na sinabi ko noong part 6. Ano? Pag-aralan natin ang ating Panginoon sa Kristo kasi siya the best example. Patungkol po doon sa pagpapasakop sa authority ng isang tao. Tama ba ako, Pastor, sa narinig ko? Pagpapasakop ng Panginoon sa Kristo sa isang tao? O di atin puntong hayan. Okay? So manatili po kayo sa inyong mga upuan para po ating maunawaan. Matthew 3:13. Mga kapatid, ito po yung bahagi na kung saan ang ating Panginoon po ay mag-uumpisa ng magministeryo. Nasa saktong edad na po siya. Nung araw, nagtataka ako at iniisip ko rin talaga, bakit gano'n? Kukunti yung account ng Panginoon. Nung mga edad na siya ay teenager na, yung edad na siya ay nasa 20s na, di ba? Kasi pumasok siya sa ministry, may account nung siya ay parang 12, 13 ba yun? Nung siya nasa pumasok sa templo. Ano po? At hinanap siya ng kanyang magulang. Nawala siya ng ilang araw sa paningin ng kanyang mga magulang. And then, after that, yun na, nag-ministry ng Panginoon at the age of 30. Sa atin pong ginawang mga pag-aaral, katuklasan natin, yung palang kaugalian nila. Ng mga Hudyo. Wala kang karapatang magturo o maging rabbi o teacher o ikaw po ay rabbi o ikaw po ay wala sa edad na 30. Hindi ka papakinggan. Kaya po, even ang ating Panginoon sa Kristo, sumunod sa ganung uri ng patakaran ng kanila pong lugar. Kasi yun nga po nagpapatunay that you are kingdom people, hindi pwedeng pasaway ka naman sa gobyerno. Pasaway ka sa iglesia mong kinabibilangan, pasaway ka rin sa iyong mga magulang. Kapag ikaw ay kingdom people, you know the principles and laws of the kingdom, therefore hindi pwedeng maging pasaway ka sa gobyerno, pasaway ka sa iyong mga magulang, pasaway ka sa iglesia ng iyong kinabibilangan. Tandaan niyo po yun, ha? So ating Panginoon, sinunod yun.
So ito na yung panahon. Ayan na, 30 years old na siya. Alam nyo ba, may account din sa Bible, nasa tiyan pa lang sila ng mga nanay nila, alam na nila kung sino yung, pare silang great, pero alam nila kung sino mas great, sino yung mas powerful sa kanila. At walang iba yung kundi ating Lord Jesus Christ. At lumaki sila na alam yun ng kanyang pinsan. Magkababata sila eh. Ni John the Baptist. Kaya tingnan niyo po itong senaryong ito, ano, mga kapatid. Although our Lord Jesus Christ is so powerful, so anointed, ano po, talaga namang grabe, ano, yung kanyang kayang gawin. Alam po nating lahat yan. Pero tingnan natin itong kanyang unang bahagi na ginawa prior po doon sa pagpasok sa ministry. Kasi sa atin, pagka nakikita natin, sobrang anointed, di ba? Sobrang galing. Eh, wala, binibigyan agad natin ng pagkakataon without first honing his or her character. Na dumaan muna sila sa proseso. Kasi a faith that is not tested cannot be trusted. Mga kapatid, pag hindi natin muna nasusubukan yan, ay naku, hindi dapat pagkatiwalaan yan. Eh, doon sa mga nakaraanan na i-share ko, ang sabi ko nga, ang tiwala hindi ganun kabilis ibigay. Ang tiwala, may tinatawag tayo na ratio ba yon? Parang ganun eh. O formula. Na ano yun eh, testing over long period of time is equal to trust. Ulitin ko ha, testing over long period of time is equal to trust. Kaya dumarating sa antas, sa loob ng isang iglesia, o saan pa man na relationship between our authority and us, therefore mapupunan ninyo, mas tumatagal yung panahon ng mga inyong pinagsamahan sa hirap at ginawa, hindi sa ginawa lang. Ano? Makikita ninyo kung paano kayo pinagkakatiwalaan ng authority ninyo. Kayo rin naman, kung meron kayo nasasakupan, kung paano rin kayo nagtitiwala sa inyong nasasakupan. Nakadepende ito doon sa mga panahon, partikular. Ano po? Sa panahon ng testing o ng trials. Diyan mapapatunayan talaga kung totoo siya na sincero sa kanyang pagsasubmit sa iyo bilang kanyang authority. Mga kapatid. So, yun po. So, tingnan nyo ito ha. Panginoon, although alam niya, mas powerful siya kumpara kay John, mas anointed siya kumpara kay John, mas great yung gagawin niya kumpara kay John. Okay? Kasi siya, kaya niyang iligtas ang lahat eh. Si John, hindi. In fact, si John, magpe-prepare lang ng way niya eh. Okay? So, tingnan natin yung absolute example natin. Ating Panginoon sa Kristo. Then Jesus came from Galilee to Jordan to be baptized by John. Ginuhitan ko po yung Galilee to Jordan, tsaka yung baptized by John. Bakit? Okay? So, pakikita ko sa inyo kung gano'ng kalayo, okay, yung Galilee to Jordan according sa mga expert. Ano po? Yan daw Galilee to Jordan, okay, yung pupuntahan ng Panginoon just to be baptized, okay, with water nung kanyang pinsan, si John, na kung saan mas powerful siya, mas anointed siya, mas great siya. Okay? Anong ginawa niya? Pupunta kay John to be baptized. Magpapailalim sa ministry nung kanyang pinsan. Ano ministry ni John? Baptism of water. Water baptism. Okay? So, tingnan po natin ito, ano? Gano'ng kalayo? According sa mga expert, 70 to 80 miles. Yung pong layo sa kanyang hometown sa Galilee to Jordan. Mga kapatid. So, kung convert po natin to sa kilometrahe, 112 kilometers to 128 kilometers. Kung hindi ako nagkakamali, simula rito sa amin sa Laguna, lampas pa ng Manila. Parang ang Manila is 70 to 80 kilometers from here sa Laguna. Malayo. Mga kapatid,
Wala pong sasakyan. Kung may sasakyan man noon, pang mayayaman yun eh. Okay? So, nung panahon ng Panginoon, pinakita niya yung pangangailangan ng tamang authority ng buhay o pagpapasakop sa ministry ng authority ng iyong pagpapasakupan. Okay, yun yung emphasis natin ha, mga kapatid. So, 70 to 80 miles, 112 kilometers to 128 kilometers. Mga kapatid, ang sabi po rin nila, paglalakarin mo ito, 2 weeks walk. Pambihira. 2 weeks walk. Eh ako, nung ako nag-aaral, nababasa ko lang si Rizal eh. Nagbabangka. No, Laguna de Bay. Tapos meron yatang connecting na ilog na parang, or hindi siguro connecting, kundi pagkababa niya somewhere in mas malapit sa Manila, babangka siya. Ilog Pasig yata. And therefore, through that, doon siya pupunta sa mga pupuntahan niya, di ba? Good thing kay Rizal kasi may bangka. Pero tingnan niyo po dito sa ating Panginoon Kristo, lakarin niya. Eh karamihan po sa atin, pag sobrang anointed, naku, Panginoon kong Diyos, ayaw na maghirap. Lalo na ngayon, ang mga tao na namumuhay sa instant society. Gusto mga instant. Instant jowa. Kaya nga, ang sabi ng ating leader di ba natin napupuna? Nung araw talagang ang selebrasyon ng magjowa o magnobyo, magkatipan. Katipan ang tawag nun yearly ang celebration. Ngayon monthly, sineselebrate. Sineselebrate monthly. So, ibang-iba, no? Makikita natin na at doon sa ating yang narinig, sa ating leader, bakit daw sineselebrate ng monthly? Kasi bihira yung nagtatagal. Bihira yung nagtatagal na relasyon. Totoo, no? Tayo kasi, marami tayong nawi-witness na ganyan. Particular sa mga celebrities. So again, bakit gano'n? Sobrang seryoso ang Panginoon na nakita natin, pakalayo Hindi pa pwedeng diretso na lang siya mag-ministry. Mas powerful naman siya. Tsaka mas great naman yung gagawin niya. Di ba? So diretso natin yung ating pinag-uusapan, yung pagbasa ng Biblia. Dako tayo sa the same chapter, pero verses 14 and 15. Okay? So, ang sabi doon sa una, Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. Dumating siya kay John. Verse 14. Okay, nandun na siya. Papabutis muna sa kanyang pinsan. Anong ginawa ng kanyang pinsan? Sabi ko nga sa inyo, may account sa Bible. Okay? Yung mga nanay nila, alam ko sino mas great, mas powerful sa kanila. At yun ay nalaman nila. Okay, kaya nga, dito sa senaryong ito, at meron din account sa Bible na sinasabi, sabi ni John, magtali nga lang ng sintas nung Misaya nung Misayang darating. Hindi ako karapat-dapat. Pero tingnan niyo po rito, si John mismo, nung sinabi ng kanyang pinsan, paubutis mo ko sa'yo. Kaya ako nandito. Ano sabi ng kanyang pinsan? At John tried to deter him saying, I need to be baptized by you. And do you come to me? Parang ganito yun Pinsan, alam naman nating dalawa. Mas matindi ka sa akin Yung gagawin mo, walang sino man sa amin ang kayang gumawa. Mas powerful ka kumpara sa akin. Di ba? Kaya, hindi pwede. Na kung saan ay, ako magbabautismo sa'yo. Hello? Ikaw, mas matindi ka. Sa Espiritu ka magbabautismo Hindi ba dapat ako bautismuan mo? Okay, ganun ang kanilang, yun yung tagpo. Na kanila pong dalawa. Yun yung very scenario nangyayari. Verse 15. Ang sabi ng Panginoon? Let it be so now. It is
proper. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Mga kapatid, to fulfill all righteousness. So, bakit seryoso ang Panginoon? Okay? Kasi yung gagawin nila is fulfilling yung katuwiran, kabuuan ng katuwiran ng Panginoon na karapat-dapat nilang gawin sapagkat ang Panginoon din ang nagsabi noon na kailangan muna niyang dumaan doon sa magpe-prepare ng way sa Kanya, magpasakop sa authority niya sa magitan ng pagpapasakop sa ministry ng authority kanyang pagsasubmitan. Kasi alam ng Panginoon kahit anong galing niya at hindi niya susundin yung protocol na nanggaling din naman sa Kanya. Therefore, illegitimate yung kanyang kapangyarihang gagawin. Ang hirap maintindihan, ano po? At first, ganun din talaga. Pero bigyan natin ng emphasis dito na ang Panginoon ipinakita yung kanyang salita na hindi dapat iba-violate. Kung iba-violate niya yung kanyang sinabi, sampang talata yun, Malakay 3:1. Siya po ang nagsabi, ang ating Diyos, nang sabi niya, "See, I will send my messenger who will prepare the way before me." Eh, sino ba yung messenger na yon? Eh, di bagat si Jan yung sabi ng sabi, "I am the one who cry in the wilderness, who prepare the way of the Lord." Si Jan po yun. In fact, may binanggit sa Malakay chapter 4, kung di ako nagkakamali na. Yung sabi ron sa katao ni Elijah, who will return the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to the father. Mga kapatid, di ba? So, dahil ang Panginoon ay Diyos, dahil ang Panginoon ay Hari, mga kapatid, kung anong sinabi niya, hindi mababali. Anong sinabi niya, may authority, okay, nagagamitin ako, na kailangan mong pagsubmitan, at siya yung maghahanda ng iyong daraanan. Si Jan yun. So, ang Panginoon alam niya yun, aware siya doon, na kailangan niyang sundin yung kanyang sinabi, or else, kung hindi niya gagawin yung kanyang sinabi, ay sino pang maniniwala sa kanya. Kaya nga salita ng hari, hindi mababali. Kaya nga, every time tayo magpe-pray, we must see to it, yun yung sinabi ng hari. Diba? We have the confidence that the Lord will answer our prayer kung daw ang ating pagpe-pray according to His will. Yung kanyang kalooban, ang kalooban ng hari, hindi pwedeng baliin niya yun. Kaya nga po, ganun tayo mag-pray. We see to it, every time we pray, every time we make petition, yun yung kanyang sinasabi sa kanyang salita. And then, nandun yung ating kapayapaan, nandun yung ating kumpiyansa, na diringgin tayo ng ating Panginoon. Siya din yung nagsabi. Kaya alam ng Panginoon, kailangan natin itong gawin. Ito ay fulfilling all righteousness. Di wala nagawa si John, naintindihan niyo yun. Tao rin siya ni Lord eh. Mga kapatid, tingnan niyo yung sumunod na senaryo, ano? Naandun pa rin po tayo. Verse 16 and 17 naman tayo. Nung ginawa nila, at tingnan niyo mga kapatid, yung hiwaga ng paggawa ng kalooban ng Diyos, partikular yung ating pong pinag-uusapan, authorization, na yan po yung initial evidences kapag ka po talagang pinag-aarahin tayo ni Lord. Alam natin, naunawa natin, batas at prinsipyo niya sa kanyang kaharian, therefore may experience natin to. Ano yun? We are so much authorized, authentic, because tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng authority, ng author, mga kapatid, ng creator, ng master. Mga kapatid, tingnan nyo mga verse 16, 17. After na ginawa nila, hindi na kumontra si Jan eh. Dahil naintindihan niya rin naman talaga yon. 16. As soon as Jesus was baptized, okay, He went up out of the water at that moment. Kapatid, at that moment, at that very moment, pag ginawa natin ito, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, nung natuklasan ko po ito, along the way, habang pinupurso ko yung authority ng buhay ko, sabi ko, ganun lang pala. Naging mas mabilis sa akin kasi nga, ang dami kong di alam. Okay? So, ginawa ko, kung ano lang sinasabi ng authority ko, di lang aking ginagawa. Di ba?
May mga pagkakataon, siyempre, bahagi ng buhay na immaturity, nagkakamali ka rin. Pero, doon sa naranasan ko, habang inia-apply ko, or let's say, sinusunod ko yung mga natututunan ko sa kanya, ang ganda ng epekto. Fulfilling o righteousness yun eh. Siya yung authority ng buhay ko eh. Doon ko na-experience yung mga bagay na sabi ko sa inyo, na hindi ko inasahan na mararanasan ko pa. Gano'n, na pwede ko palang maranasan. Kahit na yung church ko hindi naman malaki. Kahit na yung mga member ko hindi naman mayayaman. Mamamangha kayo. Mga kapatid, tandang-tanda ko pa nung si Pastor Wilbert ay parang gustong bumisita kasi nga very familiar sa kanya yung nagkarlan. At malapit sa kanya nagkarlan kasi nga matagal silang laging nandun. Ano po, sabi niya, ano raw, baka pwede raw pumunta sa church ko. Parang gano'n. Ano, hindi ko maano yung saktong words. Parang gano'n. Eh, siyempre ako, pangit yung church namin eh. Sabi ko talaga sa kanya, Pastor, ay gano'n eh, pangit yung church namin eh, tsaka ganito, ganito. Nagre-reason out ako kasi nga nahiya ako dahil, ano nga, yung church maliit, pangit yung CR, ano, tapos eh, yung, although yun ay konkreto na, pero pinagsakto lang yun, pinagtama. Wala nga yung sa eskwela eh. Ano, dahil gumawa lang ng mga ano, hindi talaga mga expert yung building na yun. So, ano siya, yung rough finish, yung walang palitada. Walang palitada. Tapos, during that time, hindi ako nagkakamali, ano, rough din yung kanya semento. Magaspang. Kaya sabi ko sa kanya, nahiya talaga ako. Hindi ko, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya. Na parang doon sa akin kasing sinasabi, ay hindi talaga accurate. Kaya sabi niya sa akin, huwag mo nga hamakin ang church ni Lord. Church ni Lord yan. Nagising ako doon. Kaya sinabi ko siya, sige pastor, punta po kayo. Ganun. Kasi during that time, hindi naman establish yung leadership ko during that time. Ganun pa ako. Most of the times, ako lang gumagawa. Tapos, ano naman nun, wala naman akong allowance. Walang pera ang church. So, siyempre, during that time, iniisip ko, hindi ko alam eh. Kasi, nakakahiya naman pakainin na ng mga simple. Sila pastor. Yung problema mo, wala rin naman akong pera. Eh, during that time, hindi ko naman alam na napakasimple pa lang naman nila Pastor Wilbert at Yasmin. Simple lang mga gusto nilang pagkain. Hindi ba sila yung tipo ng bisita na yung, anong tawag natin doon? Yung, yung bang ano nga, yung mahirap i-maintain, parang ano ba? Yung high maintenance. Low maintenance lang sila. Lagi natin naririnig sa kanya. Totoo, na particular ngayon. Talagang simple-simple lang sila. Ako pa nga eh, kasi ako mahilig ako sa karne, mga ganun. Siyempre, mas mahal yun. Mas mahal ang kilo nun. Pero ngayon, ano eh, isda, gulay na rin ako. Pero pag hinahingi niyo ako ng karne, pwede pa rin naman. Ganun pa rin pala. Akala na ganun na eh. No? Okay. So, tingnan natin, ano, mga kapatid. Para lang makita ninyo, no, yung naranasan ko talaga na hindi ko na, ano, kasi nga, ginawa ko tong protocol na to. Pero alam nyo, nung panahon na yon, hindi ako aware. Ako, okay? Pero nakita ko, na nung ito dinaanan ko, kaya nga, nung nakita ko to, naunawaan ko siya. Kasi dinaanan ko talaga rin siya. Okay? Ano sabi rito? Nung ginawa nila, yung fulfilling of righteousness, na hindi maintindihan ng una ni John, pero in-establish ng Panginoon, this is fulfilling of righteousness. Kailangan natin itong gawin. Binautismohan siya. Nung ginawa nila, o sinunod nila, yung protocol ng karya ng Panginoon, nag-submit ang Panginoon doon sa authority ng tao, ni John, sa ministry ni John, kahit na mas powerful siya kay John, kahit na mas anointed siya kay John, kahit mas great siya kay John, inantay niyo yung tamang panahon. Kailangan niyo magpailalim sa ministry nung kanyang tinetake bilang authority ng buhay, or should I say, spiritual father, di ba, ng kanyang buhay. Mga kapatid, tingnan niyo po, sabi rito, ito yung nangyari. At that very moment, mga kapatid, ano nangyari? Heaven was open. Kinapsla ko.
May guhit. Ang bihira. Yun yung na-experience ko talaga. Bukas yung kalangitan dahil ginawa mo yung protocol ng kaharian. Mabilis, okay, ma-access ang ating mga pangangailangan kung bukas po sa atin yung kalangitan. Mga kapatid, hindi po instantly magbubukas ang kalangitan kung hindi natin susundin ang protocol ng kaharian. Okay, for us to become legal, yung ating power na gagamitin, for us to become authorized doon po sa ating mga gagawing ministry, for us to become authentic, because we are being authorized by the author. Gawa ng ginawa natin yung protocol na gusto niya. Ano yun? We must submit ourselves to the right authority na itinakda ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga kailangan natin. Kahit sino ka man, kahit ikaw ay bishop, kahit sino ka, ano man ang title mo, kailangan mo ng authority, maghanap ka ng authority na itinakda ng Panginoon sa buhay mo. At doon mo mararanasan, ito, yung mga katibayan na talaga nasa right authority ka, mararanasan mo bukas sa kalangitan. You can easily access everything you need. Okay? Pagdating sa buhay mo, pagdating sa ministry mo. Okay? At hindi lang yon, magbubukas din ang iyong kamalayan. Okay? Maaring meron kang patingin, pero wala kang vision. Pero magkakaroon ka bigla ng vision. Noon, pa-vision lang ako. Okay, year after year, naglalagay din naman ako sa damit. Pero naunawaan ko na ngayon. Okay? Pag nag-release yung leader mo, yung authority mo, nag-release siya ng words in the spirit. Therefore, you must stop. Okay? Doon sa words na na-release in the spirit, ano ngayon yung direction namin? In connection. Doon sa word o direction na binigay sa iyo ng iyong leader. Hindi pwede itong maging conflict. Hindi pwede. Naniwala po kayo. Laging ito ay magkukonekta lang doon. Kaya nga connection yun doon. Connected yun doon. Kapatid. Kaya nga through that, di ba, sinabi niya, 2023 is the manifestation of God's kingdom. Kingdom manifestation. Therefore, sa amin sa Wakata, okay, ang impresyon sa akin ng Panginoon, huwag magsayang ng oras. Kaya kami, okay, kung paano mo ginagamit ang oras mo, ganun mo ginagamit ang iyong buhay. Kaya, pag nagsayang ka ng oras, nagsayang ka ng buhay, sinayang mong opportunity to serve our living God. Habang may pagkakataon ka, okay, habang tinatawag ka ng leader mo, opportunity yon, great privilege yon to serve the King of Kings, to serve the Lord of Lords. Kapatid, through your leader. Okay? Ayun, he saw the Spirit of God. Nagbukas ang spiritual na kamalayan niya, descending like a dove and lightning on him, and a voice, ito napakasarap, a voice from heaven said, okay, this is my son, whom I love, with him I am well pleased. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Mararanasan mo sa buhay mo na si Lord proud na proud sa'yo. Si Lord proud na proud sa'yo, mararanasan mo. Alam nyo, every time na meron akong mga testing, trials, hingi ako ng strength kay Lord. Matitindi nararanasan mo, pero again, walang panamayan pagka binigyan ka ni Lord ng enablement, empowerment through your authority na binibigay sa iyo. Alam niyo ba, every time na may ganon, excited ako kasi alam ko may papakita sa akin si Lord. Na somehow sinasabi niya, anak, natutuwa ako sa iyo kasi ginagawa mo yung kalooban ko. Yun yung mangyayari po sa inyo. Kapag natuklasan ninyo, yung tao na gagamitin sa inyo ni Lord para maging authority ng buhay nyo, okay? At maging authorized kayo, bigyan niya kayo ng permission to operate in the spirit, okay? To operate in the natural, okay? At magagamit niyo ng inyong gift legally. Yung inyong power legally, mga kapatid. So, tingnan nyo ha, napakaganda nangyari. Open heaven, mabubuksan yung iyong spiritual na kamalayan, hindi ka nalito, alam mo kung ano yung dapat mong ginagawa, alam mo kung dapat mo pinaprioritize, alin yung hindi. Di ba? Kapatid. At mararanasan mo rin along the way na si Lord proud na proud sa'yo. Di ba? Wala mang audible voice na magsasabing, anak, ako'y napaproud sa'yo. Baka ganun inaantay nyo. Hindi. Through your experience, okay, makikita mo, proud na proud sa'yo si Lord. At
Isa nga yun sa mga ebidensya na kayo nabumuhay na sa ilalim ng kaharian o gobyerno ng Lord. Okay? So, idiretso ko na, Matthew 4 na tayo. Matthew 4:1. Okay, after that, ginawa nila yung fulfilling of righteousness. Diba? Nagpailalim sa authority ng tao, nag-submit doon sa ministry ng tao na kanyang pinagsubmitan. Yun ang katibayan na ikaw po ay nag-submit sa authority. Okay? Nag-submit ka rin kung ano yung kanyang ministry. Okay, ano yung ministry ni Jan? Baptism of water. Diba? Matthew 4:1. Ito na, yung sumunod na senaryo. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Alam nyo kapag ka po, kung makita natin dito ang Panginoon was led by the Spirit. Paano nangyaring led by the Spirit? Sinunod yung protocol eh. Mahihirapan tayong magdwell ang Holy Spirit sa atin for us to be led by the Spirit. Kung di natin sundin yung protocol at hindi malulugod sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, nakita nyo yung progression ng ating pinag-uusapan according to sa mga verses na ating yung ating in-expose. Mga kapatid, nakita nyo rito, kaya nga maraming mga Kristiyano, maraming mga churches, dahil hindi nasusunod itong protocol na to, padaan-daan lang yung Holy Spirit sa iglesia. Hindi kaya mag-dwell ng Holy Spirit sa isang iglesia o sa isang katawan, okay, na hindi nagsasubmit sa protocol ng kaharian. Tandaan ninyo, ang Holy Spirit ang iniwan ng ating Panginoong Sangkristo to help us, okay, na masunod yung kalooban ng Diyos. Kaya, kalokohan na sasabihin natin na nasa atin yung Holy Spirit pero violators tayo ng prinsipyo ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, padaan-daan lang. Doon, pagka nag-dwell, therefore, makikita mo that you are being led by the Spirit. Okay, so pag-usapan ulit natin itong sumunod na senaryo, Okay. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. To be tempted by the devil. Kapatid, tingnan nyo yung katotohanan ito na si Dr. Miles Monroe. You are not ready to face the devil unless you are under authority. Ulitin ko. You are not ready to face the devil unless you are under authority. Kita niyo yung progression ng senaryo? Prior do sa testing ng demonyo, sa Matthew chapter 4, mga kapatid, dinaanan muna ni Lord yung proseso. Siya mismo nagpakita sa atin na tayo mismo mahihirapang pagtagumpayan ng demonyo kung hindi natin dadaanan yung proseso. Mahirap magtagumpay, okay, sa mga kapagsubukan ng demonyo if the Spirit of the Lord will not help us simply because hindi natin sinusunod ang kanyang protocol. Ano yung particular na protocol natin pinag-uusapan ngayon? Okay? Ang Diyos nagtatakda ng authority sa ating buhay just like our Lord Jesus Christ. Naintindihan niya yung pangangailangan ng authority. Okay, ng tao na kailangan natin pagsubmitan kahit ano pang galing mo. Pag wala kang authority na pinagsasubmitan, tatamaan ka ng galing. Kaya marami sa atin tinamaan ng magaling. Okay? Self-destruct ang nangyayari. Damay pati ating pinangungunahan. Mga kapatid, tandaan nyo itong mabuti. Kung wala ka pang authority ng buhay, delikado ka. You are not ready to face the devil. Even our Lord Jesus Christ, prior sa paghaharap nila ng demonyo, okay, ginawa niyo yung protocol. Anong klase ng protocol? Nagpailalim sa authority ng isang tao na itinakda ng Panginoon para sa kanya. Okay? At nung kanya natuklasan, oy, devil, wala ka ng panama sa akin. Wala ka ng panama sa akin. Nagtagumpay ba ang demonyo sa kanya? Hindi. Bakit? Ginawa niya yung protocol ng kaharian.
Di ba? Kaya nga, ang ending, kung hindi ako nagkakamali, Matthew 4:11 pa. And the devil left him, and the angel of God start to minister to him. Di ba? Nakita natin yung mga talatang yun, mga kapatid. Okay? So, nakita natin yung pangangailangan natin dito. Marami kasi sa atin sobrang powerful. At saka alam nyo, mostly sa atin, attracted tayo lagi sa powerful. Ang hanapin ninyo, wag yung powerful. Tingnan ninyo kung nagsasubmit siya sa authority. Doon kayo. Yun ang tama ninyong pakinggan. Yung nagsasubmit sa authority. Kasi yun, man of character. Okay? Hindi siya man of power. Kasi yung power, okay, kayang ibigay yan ng authority na pinagsasubmitan mo. Para legal yung power na gagamitin mo. Mapupunan nyo naman yan Kapag yung inyong leader na sasubmit sa authority, maranasan nyo, legal yung power na gamit mo. Nagiging maayos pati kayo. Pero mapupunan nyo rin. Pag yung inahangaan ninyo, na sabi nyo, napakahusay, very powerful, pero ang totoo, wala kang kamalay-malay, hindi pala sumusunod sa protocol ng karyan. Kita nyo, wala rin kayong breakthrough. Damay kayo. Yan ang nagiging problema. Kaya again, okay, napaka-importante. Okay? That you will become a man of character rather than a man of power. Okay? Kasi nga, pwedeng man of power ka, pero hindi ka nagsasubmit sa authority, hindi mo sinusunod ng protocol ng karyan ng Panginoon, hindi mo ma-experience. Okay? Na yung power mo, legal mong gagamitin. Kapatid. Okay. So, tingnan nyo po ito. Matthew 21:23. Para iding ko po sa inyo, talaga bang sa tao galing yung authority ng Panginoon? O di, tignan natin. Talon tayo Malayo-layo yung chapter. Matthew 21:23. Matthew 21:23. Jesus entered the temple courts. Okay? And while he was teaching, habang nagtuturo siya, the chief priests, okay, and the elders of the people came to him. Okay, nagpunta sa kanya. Yung chief priest saka yung mga elders ng mga tao. Ito ang tanong. Tignan niyo yung tanong Ginuhitan ko naman yan Tignan niyo. By what authority are you doing these things? Napansin niyo ba yon? Pag hindi niyo naman napansin, kinapsla ko na nga Okay, hindi tinanong na, grabe ang Panginoon magturo very powerful. Kaya lang, hindi tinanong na, by what power? Kasi naintindihan nila, hindi magagawa ni Lord yun kung wala siyang power Tandaan niyo ba yung senaryo na sabi na, ako pinaniniwala sa senaryo na hindi niyo magagawa yan. Yung inyong magagawa. Kung hindi kayo, parang something like that, kung hindi kayo authorized. Di ba? Parang kay Nicodemo yata yun, parang something, parang ganun. Pero again, alam niyo yung sinasabi ko, lalo tigit kapwa ko, pastor. Okay, tingnan natin ulit ito. By what authority? Authority tinanong Ibig sabihin, for you to become authentic, for you to become, or to use legal power, therefore you are authorized. Ngayon, ang tanong sa kanya, by what authority are you doing these things? Okay? They ask. Ito na. Nilinaw na. Who gave you this authority? Tinanong, sino nagbigay sa'yo? For you to use your power legally, for you to become authorized. Okay. Ito sagot ng Panginoon. Verse 24, doon pa rin sa chapter na yon to 27. Okay? Expand natin to. Jesus replied. Okay? Alam niyo yung Panginoon, napaka-dunong. Hindi siya pwedeng sumagot ng direkta. Kaya ang ginagawa niya, sila sasagot. Sila sasagot. Nung sagot. Okay? Tingnan natin ito. Ang sabi ng Panginoon, I will also ask you one question. Ang sabi ng Panginoon, tatanungin ko muna kayo. Isang tanong. Pag sinagot niyo ako, sabi rito, if you answer me, I will tell you by what authority I'm doing these things. Pag ako sinagot niyo, sa tanong ko sa inyo, sabihin ko sa inyo kung kanino galing ang authority ko, ba't ko nagagawa itong mga bagay na ito. Okay? Tingnan natin mabuti ito Verse 25.
O kitang-kita nyo na dyan, ha? Nandiyan na sa presentation ko. Nakita nyo na, caps lock. John's baptism. Ang sabi ni Lord, saan daw galing yung authority niya? John's baptism. Sabi ko nga sa inyo si Lord napakadunong. Tatanungin ka, yung sagot, doon sa tinatanong mo, naando na sa kanyang itinatanong sa'yo. O, anong tanong ni Lord na naando na yung sagot? Ito, John's baptism, where did it come from? Was it from heaven or from men? Sabi niya rito, they discussed it among themselves and said, if we say from heaven, he will ask, then why didn't you believe him? But if we say from men, we are afraid of the people, for they all hold that John was a prophet. So they answered Jesus, we don't know. Then he said, neither will I tell you by what authority I am doing these things. Napakadunong ni Lord. Di ba? Hindi niya direktang sinagot, pero doon sa kanyang sinagot, sa kanyang tinanong, na andun yung sagot. Ano yung sagot? Kanino galing yung authority niya? Kay John. Kay John the Baptist. Di ba? Prior, pinadiling ko lang sa inyo, mga kapatid, na kung saan, grabe ang kayang gawin ng isang taong authorized. Kasi nagsasubmit siya doon sa authority pinagkalob sa kanya ni Lord. Okay? Mga kapatid, dito pinakita ko sa inyo, ang hahanapin ng tao, authority. Kasi yung power na illegitimate, dahil hindi ka nagsasubmit sa authority binigay sa iyo ng Panginoon, therefore, magkukulapse yan. Magse-self-destruct yan. Mga kapatid, yun yung isang malaking katotohanan. Kaya napaka-importante po na maunawaan natin ito. Kahit anong title mo, you need someone, you need somebody na kung saan makikita mo, great itong leader na ito. Ay di, sundin mo siya. Ipuso mo siya. Ako nga sabi ko sa inyo sa pagnanasa ko, sa pagkauha ko sa salita ng Panginoon, wala nga malay-malay, pinupurso ko na pala yung leader ko. Kaya lang, nung naunawaan ko na, di lalo kong pinurso. Lalo akong naging seryoso. Every time na kailangan niya ako, I see to it, nandun ako. Regardless ng gagawin ko, regardless ng mga na-schedule na gawain, pwedeng ipagpaliban yan, basta siya ang tumawag. Because malaking privilege yun. Because that is fulfilling or righteousness. Lastly na lang sa araw na ito, kasi may dediretso pa rin tayo ituturo, pangatlo pa lang po kasi yun, doon sa initial evidences. Okay, 5 yata ito yung tuturo ko sa inyo o share ko sa inyo. Okay? Kaya antabayan po ninyo. So sa pagtatapos ko, gusto ko sabihin sa inyo na mahalaga na makita niyo yung authority niyo. Kasi, okay, yung leader na yan, great yan Sabi nga ni Dr. Jonathan David, if we have a great leader, we will become one. Ang identity natin na andun sa ating authority na kinukonsider natin na ating spiritual father. Wala tayong sariling identity. Ang identity natin, mga kapatid, na andun po sa ating tatay. Sa tatay natin matutuklasan ang totoong identity natin. Okay? At kung hindi natin matutuklasan yung authority ng ating buhay, patuloy at patuloy tayong malilito. Patuloy at patuloy tayong manghihiram ng identity. At worst, you are powerful, pero self-destruction na nag-aantay sa'yo. Mga kapatid, kasi illegal yung power na ginagamit. So hanggang dito na lang po mga kapatid. At muli, ako po ay nagpapasalamat, Pastor Wilbert at Yasmin, thank you so much for this great opportunity na mapaglingkuran po ang atin pong mga kasamahan. Okay, mabless po sila sa ating mga tinatanggap. At ganun na rin po sa ating technical team, sa pangunguna ni Pastor Archie, Pastor Yasmin, Pastor Regine. Okay, thank you so much sa pagpapaganda ng ating live streaming. Ganun na rin kay Babe, salamat sa suporta sa aking mga anak. Salamat sa suporta. Ganun na rin sa Winwakat. Salamat po at sa inyong lahat na tumatangkilik sa ating ginagawang pag-aaral. Aking muling dinideklara, lahat na inyong narinig, magsisilbing binhi ng Panginoon sa inyong mga puso. Sooner or later, yan ay sisibol, lalago, mamumunga. Pag namumunga na,
maranasan mo na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hinihiling ko muli ang pagsama ng libo-libo ang ating Panginoon na mandirigma na mag-iingat sa bawat isa sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, sa mandako ng mundo sila naroroon. Salamat po and God bless us all. See you next streaming.